Alam mo ba na pwede ka magka 1 million views dito sa YouTube, pero yung kita nun ay nasa 300 pesos lang. Pero may isang creator na nasa 20k views, pero may earnings na 10,000 to 15,000 pesos. Kaya kung aspiring YouTuber ka at nalilito ka kung saan ka magfo-focus sa shorts ba or long videos, huwag kang aalis kasi dito sa video na to pag-uusapan natin yung kitaan ng shorts versus long videos. Hello mga ka-creators! Welcome back sa ating channel. Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay tayo ng mga tips para sa mga aspiring YouTubers. Aminin natin, nung nagsisimula ka pa lang sa YouTube, ang goal lang natin is magkaroon ng views. Dumami yung views ng mga videos natin. Kahit anong format pa yan, minsan halo-halo pa. May shorts, merong long videos. Pero di ba mga ma'am sir, habang tumatagal at dumating na sa point na na-monetize na yung channel natin, may isang tanong na babalik-balikan talaga natin. Yung tanong na, bakit parang walang pera? Bakit parang walang earnings na pumapasok? So, ayun na nga. Kaya pag-uusapan natin ng malinaw, alin ang mas mabilis magpa-viral, alin ang mas stable ang income, at alin doon sa dalawang yon ang mas bagay sa'yo. Okay, wala nang paligoy-ligoy pa. Uunahin na natin yung about sa shorts. Alam ko, maiilan dyan na nagtatanong, magkano ba ma'am talaga yung kitaan sa shorts videos? Guys, when it comes sa YouTube shorts, mas mabilis mag-viral. Sabihin na natin, yes, totoo, mas mabilis mag-viral sa shorts. Papansin ninyo, kahit kayo, nai-experience nyo yan, basta maganda yung title and then may thumbnail kayo nilagay na maayos. Papansin ninyo na kapag nag-upload kayo, boom, may views ka agad. Compare sa long videos. Okay, ano pa? Sa YouTube Shorts, mga ma'am sir, kahit baguhan ka pa lang, kahit kapapasok mo pa lang sa YouTube, kahit kagagawa mo pa lang ng channel mo, may chance na mag-boom ka kaagad. Also, sa YouTube Shorts, may mga nakaka-experience na mabilis ang pag-angat ng subscribers at yun na nga, ng views ng mga videos. Pero hindi ko nilalahat kasi may iilan na mga creators naman na nagfo-focus sa YouTube Shorts na nahihirapan naman sa pag-angat ng subscribers pero mabilis sa kanila pagdating sa pag-angat ng mga views ng videos nila. Example na lang yung channel ko na Faceless na which is nagfo-focus ako sa YouTube Shorts. Nahihirapan akong paangatin yung aking subscribers. Medyo matagal sa YouTube Shorts. Sa experience ko yon. I don't know sa iba kasi may ibang mga creators na nagfo-focus sa YouTube Shorts na mabilis na umaangat yung kanilang subscribers. I think isa ring dahilan yan, it depends sa niche ng channel mo. Pero sa experience ko naman, when it comes sa views ng videos, napakalayo niya sa mga long videos kapag nag-upload tayo. So sa shorts, kapag maayos yung title mo, maganda yung kwento mo, kahit na faceless pa yung YouTube channel mo, may chance talaga na mag-boom ka agad yung mga views mo based ito sa experience ko. Okay, dito na tayo sa medyo masakit na part when it comes sa YouTube Shorts. Ayan, kung hindi mo pa to alam, ayan, kadalasan nasa centavo up to 1 peso yung equivalent ng 1,000 views sa YouTube Shorts. Ang baba, diba? Isipin mo yon, 1,000 views, piso lang. At minsan kahit na 1 million views yung videos mo, let's say mga nasa 500 pesos to 1,000 pesos lang yung earnings mo dyan. Imagine mo 1 million views na yon ha. Kadalasan, ganyan po talaga yung kitaan sa YouTube Shorts. But this is case-to-case scenario. Mostly, nasa ganyan lang talaga na average yung earnings sa shorts. Ngayon, sa tingin ninyo mga ma'am sir, may idea ba kayo kung bakit ang baba ng kitaan sa shorts? Bakit kaya sobrang baba compared sa long videos? Ang una, sa shorts po, sa YT shorts, ay wala pong mid-rolls. Ay wala tayong ads sa bandang gitna ng video natin. So, iisang ads po lang ang mayroon ang YT shorts. Diba? Although, mas pang entertainment yung atake kasi ng mga shorts videos dito kay YT. Yun nga lang, mas lesser yung advertiser value. Kaya kung i-compare natin, baba talaga yung kitaan sa shorts. But, kung ikaw yung creator at may channel ka at yung mga videos mo ay nagba-viral, like mga million views, so may chance ka pa rin na kumita ng malaki-laki kung consistent na ganon yung mga views ng videos ninyo. Dahil marami na akong alam na mga channel sa YT Shorts na pumapaldo talaga. Nung na-check ko yung mga channel nila, oh wow, 2 million views yung mga videos nila. Hindi na ako magtataka kahit shorts is may mga pumapaldo pa rin. Kaya kung shorts videos lang din yung inaasahan mo when it comes sa earnings, kailangan mong mag-effort talaga ng todo dyan. Kailangan mong mag-double time and kailangan mo ma-reach yung goal na magkaroon ka ng million views para medyo maganda naman yung income o yung kikitain mo.
Pero mga ma'am sir, lilinawin lang natin na hindi porket mas mababa yung earnings sa YouTube Shorts is aayawan nyo na, is pwede nyo nang i-hate. So baka hindi nyo po alam kung para saan talaga yung mga shorts videos na yan. Ano yung purpose niyan? Kaya, wag mo munang i-hate yung paggawa ng mga YouTube Shorts dahil may purpose yan at may malaking tulong din yan sa pag-grow ng channel mo. Unang-unang mga ma'am sir, ang shorts po ay para rin sa brand awareness. Sabi ng iilan, para din sa subscribers growth. Ano pa? At ito yung pinaka-importante sa lahat. Ang shorts videos mo ay po pwedeng maging traffic papunta sa long videos mo. Kumbaga parang mangyayari, parang naging trailer yung shorts videos mo. Doon sa shorts mo, pwede mong sabihin na meron akong full video nito, pwede nyo panoorin, ilalagay ko yung link sa description ng video. So pwedeng ganun, pwede nyo sabihin ng ganun. Nang sa gano'n, yung mga viewers, mga audience ninyo, madala nyo doon sa long videos ninyo. Dagdag watch time session din yun mga ma'am sir. At nabanggit ko ngayon sa previous videos ko na gustong-gusto yan ng algorithm ni YT. Ano pa yung gamit ng shorts na nakakatulong sa channel natin? So sa shorts guys, so pwede kang mag-affiliate dyan, maglagay ka ng mga affiliate links mo. But na kailangan maglagay ka pa rin ng disclaimer. So ginagawa yan ng karamihan at marami na yung kumikita dyan. So by the use of shorts videos, so dyan nila pinupush yung pag-a-affiliate nila. So ngayon, at least alam na natin na kahit medyo mababa man yung biyahe sa YT Shorts, so at least alam natin na meron pa rin palang benefits. Kaya pala, at least ngayon aware tayo. So ngayon, pag-usapan naman natin yung mga long videos. So dito medyo seryoso na yung talaga yung usapan dito. Pag sinabi nating long videos, meron yung tinatawag niya na pre-roll ads. May pre-roll at mayroong mid-roll ads. So yan yung kagandahan sa long videos. Yung sinasuggest natin na duration ng long videos is 8 minutes pataas. Sa mga videos kasi na 8 minutes pataas mga ma'am sir, most of the time meron po talagang nilalagay si YouTube na mid-roll ads dyan. At ito ang pinakamaganda. Sa long videos, mas mahal ang ads. Mas mahal ang ads sa long videos compare sa shorts. And sa long videos kasi, may tinatawag tayo na mas targeted kasi yung audience. Okay, pag-usapan naman natin yung RPM ng long videos. Kasi kanina, nabanggit natin magkano yung RPM ng shorts. 0.01 cents to 1 peso yung 1,000 views. Yun yung sa YouTube Shorts. So ngayon naman yung RPM ng long videos, revenue per mil. So, nagre-range po yan ng 50 pesos up to 300 pesos per 1,000 views. Depende pa yan kung ano yung niche mo at kung saan nanonood yung mga audience mo. Sabi ko nga, sa ibang niche, possible na umabot yan ng 500 plus pesos per 1,000 views. So, yan po yung RPM sa long videos. Okay, mag-ano tayo ng example. For example, meron kang total na 50k views sa videos mo. Pwede yung umabot yan ng 5,000 to 15,000 pesos. Imagine, 50k views pa lang yan. So, paano kapag umabot ng 100k views? So, masasabi mong nasa sahod level ka na talaga. Yun yung kaibahan niya sa shorts, mga ma'am sir. Dito sa long videos, hindi mo kailangan ng milyon-milyong views para makasahod. Sa long videos kasi, mga ma'am sir, mas nakafocus dyan sa tinatawag na quality audience. So, quality audience is greater than viral views sa long videos. Yun, at least kahit papaano, magkaroon tayo ng idea na when it comes sa kitaan sa shorts versus long videos. Kasi I know marami pa yung hindi nakakaalam nito and also yung mga advantages o yung benefits ng shorts videos sa channel natin. And let's be honest mga ma'am sir, nasa shorts videos, di ba pang ego boost yan eh, nabuboost yung ego natin dyan every time na nag-a-upload tayo compared sa long videos. Especially nowadays, sobrang hina ng long videos ngayon. Siguro yung gusto ni YT ngayon is mag full time na talaga yung mga creators sa long videos. Parang hindi na uubra sa kanya ngayong 2026 yung mga pucho-pucho na lang eh. Yung parang mabilisan, ganyan, bahala na yan. Basta makapag-upload. Parang hindi na nag-work kay YT ngayon eh. Sa shorts, yun naman yung kagandahan kasi nabuboost yung ego natin every time na nag-upload tayo. Kasi nga, yun yung kagandahan ng algorithm sa shorts videos. And then, maganda pa yung thumbnail mo. Malaki yung chance talaga na magpa-viral ka kaagad sa shorts. Yun yung kagandahan sa shorts. Madali, mabilis. Diba? Magpa-viral ka.
pang-boost ng ego. Sa long videos naman, let's be honest. Kahit ako, syempre, alam ko yan dahil isa ako sa mga creator na nagpo-focus lang ako. Nagpo-focus yung channel ko sa mga long videos. Nag-upload din ako ng mga shorts pero hindi talaga totally nakafocus talaga. Sa mga katulad ko na nakafocus sa long videos, diba aminin natin, mahirap. Mahirap, matagal, napakatagal mag-edit, ang haba ng video, mag-e-effort ka talaga. Kailangan mo talaga ng tinatawag na consistency. Pero yung kita, masasabi mo na yung sahod, pwede mo nang pambayad ng mga bills ninyo buwan-buwan. Mahirap, hassle, pag-i-edit pa lang, tagal gawin. But when it comes naman sa kita, pangbuhay yung kita sa long videos. I-balance ninyo. Kung gusto mo lang ng malaking views, mabilis na views, focus ka sa shorts. Pero kung gusto mo naman ng stable income, long-term career, seryosong YouTube journey, so dun ka sa long videos. So ayun po mga ma'am sir, for those naman na nagtatanong na ma'am po pwede ba yung combination sa channel, yung nag-a-upload ako ng shorts and then nag-a-upload din ako ng long videos. Yes, katulad ko, combination lang, meron akong shorts, meron din akong long videos, pero mas focus ako sa long videos. So okay lang yun na for example, nagfo-focus ka sa long videos and then nag-upload ka rin ng shorts, mas okay nga yun eh. Actually mga ma'am sir, hindi natin kailangang ipag-versus tong dalawang to eh. Yung shorts, i-versus natin sa long videos. Mas okay kung gagawin nating shorts plus long videos. Yun talaga yung perfect na combo. Ayun lang mga ma'am sir, I hope nakatulong itong video na to, lalong-lalo na sa mga baguhan, sa mga wala pang idea when it comes sa kitaan ng shorts at long videos. Di lahat ng views dito sa YouTube ay pera. Pero yung watch time, plus yung mga ads, yan yung totoong pera dito sa YouTube. I-comment mo dyan sa comment section, shorts kung dun ka nakafocus at long naman kung sa long videos ka. So ayun mga ma'am sir, kung nakatulong sa inyo yung video na to, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung notification bell natin para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. And before I end guys, gusto ko lang i-shout out yung aking mga channel members. Shout out sa mga members ng channel ko. Maraming salamat po sa suporta. Ayan guys, pwede nyo rin pong bisitahin at mag-subscribe kayo sa mga channel nila. And also announcement sa lahat ng mga members ko. Ayan, soon I'm planning na magkaroon ng live stream but is exclusive lang muna sa aking mga members. So gusto ko lang ayun, magkakakilanlan tayo, makakwentuhan, makapag-usap or kung may mga question kayo, ayan, sasagutin natin. Susubukan nating sagutin basta kaya ng mga brain cells natin. So pag medyo sanay-sanay na tayo mag-live, ay ipapublic na natin yan para makapag-join naman yung iba. For those naman who wants to join sa ating channel membership, click nyo lang yung join button dyan katabihan ng ating subscribe button. Shout out pala kay Sir Raymond VL Vlog. Ayan, shout out sir sa inyong channel, more power po. Ayan, shout out din kay Sir Romeo Favila. And shout out din kay Ma'am Ay Marie TV. Ayan ma'am, thank you so much sa suporta and good luck ma'am. I know this year marireach nyo na yung 4K watch hours ninyo kasi I know sobrang sipag ninyo sa pagla-live. Also shout out sa mga bagong subscribers ng channel natin. Syempre sa mga loyal supporters, loyal viewers natin dyan. Shout out sa inyong lahat guys. Thank you so much po sa inyong support. I hope, I wish na lahat tayo ay sumakses dito sa YouTube. So ayun lang guys, have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!